Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Kahit na makitid ang God-shaped na entrance, nagpatuloy pa rin sa paglangoy si Gerald at mabilis na sumunod ang dalawa sa likuran niya. Pagkatapos niyang lumangoy, naramdaman ng tatlo na nasa alien na lugar sila. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isa pang pasukan ng kuweba, ngunit may isang malaking pagkakaiba sa isang ito. Mayroong dead ani pollen na lumulutang sa buong lugar. Takpan niyo ang mga butas ng inyong mga ilong at maging focus kayo, utos ni Gerald habang nakatingin sa dashboard ng tracking device. Ang matandang babae ay hindi nila mahanap, ngunit siya ay huli siyang natrack sa kinaroroonan nila ngayon. Walang alinlangan na nasa loob siya. Napakatuso ng babaeng iyon. Kung hindi naging maingat si Gerald, panigurado na nahulog na siya sa kanyang bitag. Sa sandaling iyon, biglang hindi naging komportable si Naomi at Chester. Naisip ni Gerald na ito ay dahil puno ng pollen ang buong paligid. Hindi kinaya ni Gerald na labanan ang malakas na epekto sa pag-iisip ng dead anis, kahit na alam niya ang epekto nito noong una pa man. Walang kwenta talaga ang matandang babaeng iyon. Sa lalong madaling panahon, nagdilim ang paningin nila Yume at Chester, habang si Gerald naman ay patuloy na nagtitiyaga sa malakas na epekto nito sa kanyang pag-iisip. Gayunpaman, nabigo si Gerald na indahin pa ito. Umiikot ang kanyang paligid at nakita ni Gerald ang kakaiba at pangit na mukha na bumungad sa kanya bago siya tuluyang nawala ng malay. Hindi na niya nabilang ang oras ng tuluyang nagising si Gerald. Unti-unti niyang binabawi ang kanyang tindig at naisip ni Gerald ang masakit na mental attack na natamo niya ay walang pinagkaiba sa physical atake ng mga taong may kasanayan sa martial arts. Sa katunayan, inaamin niya na ang mental effect nito ay mas masakit kaysa alinman sa mga iyon. Kahit papaano ay nagpapasalamat si Gerald na dala niya ang water repellent stone, dahil sa malamang ay nalunod na silang lahat kapag hindi niya dala ito. Paglingon niya, nakita ni Gerald na wala pa ring malay si Chester na ngayon ay maputla na ang muka. Ininda niya ang kanyang sakit ng ulo at lumingon si Gerald sa kabilang side para tingnan ang kalagayan ni Yume. Gayunpaman, nagulat siya nang hindi niya makita kahit saan si Yume. Ano kayang nangyari sa kanya? Sobra siyang nabahala sa pagkawala ni Yume, kaya inalalayan ni Gerald si Chester sa kanyang balikat habang sinusuri niya ang paligid. Gayunpaman, hindi niya nahanap kahit saan ang babae. May nangyari ba sa kanya, naisip ni Gerald habang nakakaramdam siya ng pagisisi. Gayunpaman, alam niyang hindi ito ang oras para mag-alinlangan siya. Kung tutuusin, buhay pa siya, ang palasyo ng hari ng karagatan ay malapit na sa kanila. Ginising ni Gerald si Chester at umasa siya na nakapasok si Yume sa kuweba kung saan makikita ang dead anis. Maya-maya lang ay nagising si Chester at nagpatuloy silang dalawa sa paglangoy. Pagkatapos nilang lumangoy na may katagalan, pareho silang biglang tinamaan ng napakalaking alon ng tubig na tinutulak sila. Sinubukan nila Chester at Gerald na pigilan ito sa kanilang kinatatayuan, ngunit nagkatinginan silang dalawa at tahimik na sumasang-ayon na sila ay kasalukuyang hinihila ng isang tagong undersea current. Kahit pa ginamit ni Gerald ang lahat ng kanyang puwersa para pigilan ang paghila nito, natalo pa rin siya ng napakalakas na agos. Nabigo rin si Chester na labanan ang agos. Ang kanilang mga katawan ay nahuhulog na ngayon ng mas malalim sa kuweba, ngunit napansin ni Gerald na mabilis itong lumiliit. Gamitin mo ang bone crush, sigaw ni Gerald habang lumiliit ang space humihila sa kanila. Nang marinig iyon, agad na sinimulan ni Chester at Gerald ang skill para ibagay ang kanilang mga katawan sa kanilang kapaligiran. Ang kuweba ay unti-unting nagiging kasing laki na lang ng isang bata, kaya alam ni Gerald na madudurog ang kanyang katawan hanggang sa mamatay siya kahit pamalakas ang kanyang pangangatawan kung hindi niya gagamitin sa tamang oras ang bone crusher. Sa wakas, tumilapon sila palabas papunta sa kabilang dulo ng cave. Ikinagulat ni Gerald na ang lugar na ito ay walang bakas ng tubig dagat at ito ay isang dry space. Mabilis na tinulungan ni Gerald na makatayo si Chester nang makita niyang sugatan ito. Sorry dahil hindi ako nag-isip sa ginawa ko, sir? Tiningnan ni Gerald ang mahinang paghingi ng tawad ni Chester at maingat niya itong tinapik sa balikat bago sinabing okay lang. Tutal, mukhang nakarating na tayo sa palasyo ng hari ng karagatan. Pagkasabi noon, biglang natahimik si Gerald ng panandalian at natulala sa nakita niya ngayon. Napatingin si Chester sa kanya nang mapagtanto niyang biglang nanahimik si Gerald. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sandaling iyon at napanganga siya habang nakatitig sa napakagandang palasyo na nasa harapan nila.
Ang palasyo ay kamukha ng isang dragon at makikita sa gitna ng struktur ang isang napakalaki at mataas na plataporma. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Gerald ay may lumulutang sa gitna ng platform na halos 20 feet ang taas at ito ay isang kristal na kabaong. Isa na namang eternal coffin. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili sa kanyang pagkataranta. Totoo pala talaga. Ang babaeng nakaputi ay inilibing sa loob ng eternal coffin dito pagkatapos niyang mahiwalay sa deity. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Gerald na magtaka kung bakit sinadya ng matandang pulubi na ilayo sila sa isa't isa. Ano kaya ang intensyon ng matanda kung bakit hindi niya hinayaan na magtagpo ang dalawa? Habang malalim ang iniisip ni Gerald, nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata si Chester na nakaturo sa nakapalibot na mga mural habang sinasabi nito, "May mga mural sa buong lugar, sir." Parang nilalarawan nila ang lahat ng nangyari na humantong sa lahat ng ito. Tumingin pa muli si Gerald sa eternal coffin kung saan nakahimlay ang babaeng nakaputi at pagkatapos ay tumingin siya sa mga mural kasama si Chester. Katulad ng underground palace sa disyerto, ang lugar na ito ay binabalot rin ng mga mural. Sinuri ni Gerald ang mga larawan at kinumpirma niya na nakadetali dito ang kwento ng babaeng nakaputi. Partikular na pinag-usapan nila ang burial process at ang pinagmulan ng babaeng nakaputi. Sa madaling salita, karamihan ay mga bagay na alam na ni Gerald. Paminsan-minsan ay makikita ang mga abstract na salita sa mga mural. Hindi alam ni Gerald kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Kung tutuusin, ibang-iba ang mga ito sa mga salitang nakita niya sa mga nakaraang mural. Biglang bumulong si Chester, Cavern language ba ito? Lumingon si Gerald at nakita niya si Chester na nakatingin sa ilang abstract na salita na nakaukit sa isa pang dingding. Cavern language, tanong ni Gerald habang papunta siya kay Chester. Oo, sir. Ang language na ito ay ginamit ng isang sinaunang tribo na mga naninirahan sa kuweba. Ang pamilya ko ay may collection ng animal skin scrolls na kabilang sa nasabing mga naninirahan sa kuweba at pinilit ako ng aking lola ko na alamin ang kahulugan ng ilan sa kanilang mga salita at karakter noong bata pa ako, paliwanag ni Chester. Nakataas ang isang kilay ni Gerald at sinabing, ang ibig sabihin ba nito ay nababasa at naiintindihan mo ang Cavern language? Napakamot si Chester sa likod ng kanyang ulo habang sinasabing kahit papaano naiintindihan ko ang mga ito, pakiramdam ko ay higit sa kalahati lang nito ang maintindihan ko. Ang iba dito ay kaya kong hulaan. Mas mabuti na iyon dahil hindi ko maintindihan ang mga salitang ito. Pakiintindi na lang kung ano ang sinasabi ng mga salitang ito, sagot ni Gerald habang tinatapik ang balikat ni Chester. Nang marinig iyon, sinimulan kaagad ni Chester na intindihin ang mga salitang nakaukit dito. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, ay sinabi niyang, mukhang pinag-uusapan ng text ang ilang mahiwagang prophecy. May mga inuulit din itong mga salita. Pagkatapos nito ay tinuro niya ang ilang salita, ginagabayan ang kanyang daliri sa bawat salita habang ipinapaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang, namumulaklak ang 2 petal at ang mga ito ay kumakatawan sa 2 mundo. Ang sagot na hinahanap mo ay makikita sa isa sa kanila. 2 petals ang namumulaklak at ang bawat petal ay kumakatawan sa isang mundo. Iyan ba talaga ang sinasabi nito? Tanong ni Gerald. Oo, sir, sagot ni Chester nang agad siyang tumango. Ganito rin ang sinabi sa kanya ng misteryosong matandang babae na nakita niya sa wooden ship. Speaking of matandang babae, ginamit ni Gerald ang kanyang isip para suriin ang paligid, ngunit hindi niya maramdaman ang presensya ng matandang babae. Hindi kaya umalis na siya noong nahimatay kami. Pero hindi naman makabuluhan iyon. Sa sobrang lakas ng alon, kahit ako ay hindi makakayanan na labanan ang mga ito, kaya paano pa siya? Gayunpaman, mabilis na inalis ni Gerald kaisipan na ito. Hindi iyon ang pangunahing bagay na dapat niyang pagtuunan ng pansin sa ngayon. Bumalik siya sa sinabi sa kanya ni Chester. Ang bawat petal ay kumakatawan sa isang mundo. Sigurado si Gerald na ang tinutukoy ni Chester ay ang dead anise, ngunit wala siyang idea kung saan niya sisimulang intindihin ang text. Dahan-dahang kumunot ang noo ni Gerald saka nagtanong, meron pa ba? Saang parte nito ang nagparamdam sa iyo na parang prophecy ito? Sinasabi ng natitirang salita na may isang taong lilitaw pagkatapos ng 10,000 taon at dadalhin nito ang diwata para muling makasama ang kanyang kasintahan pagkatapos nilang maghiwalay sa loob ng maraming panahon. Kapag nagkita muli sila, ang taong magbabalik sa kanila ay mahanap rin ang sagot sa kanyang mga katanungan. Pero ang sagot na makukuha niya ay magiging mahirap intindihin.
Gaya nga ng sinabi ni Chester, naiintindihan niya ang karamihan sa mga salita ngunit kailangan pa rin niya ng matinding pagsisikap para matranslate ng maayos ang mga ito. Huminto siya ng saglit bago siya nagpatuloy, dahil pagmamay-ari niya ang susi para madala ang eternal coffin. Siya lang ang tunay na makakapagbukas ng eternal coffin. Susi. Kahit papaano ay halos kapareho ito ng isang susi, sagot ni Chester. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan ito, sinabi ni Gerald na hindi kaya ito ang tinutukoy nito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.